At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga natin ng mabilis yung kumakalat na etong si Imo Sama ay siya rin nga raw si Queen Liling. So tignan natin kung ano yung mga pinagbasihan nila rito. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. So nung sa nakaraan nga ay etong si King Cobra ay tinatanong na ang mga Gorosei patungkol kay Queen Lily, isa sa mga ninuno ng Nefertari family. At etong si Queen Lily ay siyang reyna ng Alabasta 800 years ago na yung nakakalipas. So ibig sabihin during yan ng Void Century. At maliban pa nga dyan, alam natin na etong si Queen Lily kabilang siya sa 20 founders na nagtatag o nagtayo ng world government. Pero ganun pa man rin ay hindi niya pinili na maging kabilang sa mga Celestial Dragon. At ang ginawa niya ay bumalik siya sa Alabasta para maghari o mag-reyna ulit pangunahan etong bansa na to. At so kaya ang tanong nga ni King Cobra ay ano nangyari, bakit after ng Void Century hindi na matagpuan yung pangalan ni Queen Lily? So parang sinadya talaga na tanggalin o burahin lahat ng records o info patungkol kay Queen Lily ng Alabasta. At so now ganito, alam nga natin na ang Nefertari family yung siyang nagre-reign o yung siyang namumuna sa bansa ng Alabasta. But in fact, sa totoong buhay rin ay etong Nefertari family ay talagang reyna nga rin talaga yan ng bansa ng Egypt. So alam naman natin na yung Alabasta ay inspired yan sa Egypt. So yan, yung pinagbasihan ni Oda sa paggawa dyan sa may Alabasta, yung Egypt. So ngayon, anong connect? Bakit binabanggit rito itong ancient Egypt at bakit kino-connect dyan itong Nefertari family? Specifically, itong si Queen Lily. So talo na tayo ngayon dito yan, kay Imo Sama na mismo. So dito naman, ang sinasabing pinagbasihan kung bakit kino-connect itong si Imo Sama dyan kay Queen Lily ay yung dahil naman sa spelling mismo ng pangalan nito ni Im Sama. So yung sa iba, alam natin yung spelling niya ay IMU. Pero yung sa iba naman ay ginagamit na IM lang. Okay na yun, Im. Yung tinatawag ito kay Imo Sama. So now ganito, pwedeng dalawang araw yung pagkaka-pronounce sa pangalan nito ni Imo Sama. So yung una dyan ay yung salita nga nito na IMN, Im, na nangangahulugan na amon o male naman. Habang sa kabilang banda ay pwede nga rin daw bigkasin itong pangalan ni Im bilang Imp naman, so may T na sa dulo na nangangahulugan naman na female. Pero ang pagkakaparehas lang naman sa dalawa na to, itong Im na may N saka Im na may T, ay parehas yan na god o goddess ng ancient Egypt. At ayan ngayon yung sinasabi dito kay Imo Sama na parang siya yung goddess ngayon ng Egypt. Pero ang isa pang ibig sabihin ng salitang imp dito, ito yung may T, ay the hidden one. So kaya nga raw ang ganda ng pagkakagawa dito ni Oda kay Im. Minake sure niya na yung spelling lang nito ni Imo Sama ay M lang, nang sa ganun ay hindi nga alam kung ano yung gender ng Diyos na nga na to, kung Diyos na lalaki ba yan o Diyos nga yan na babae, ganyan. Pero di ba lahat nga tayo ang pagkakasospecha dito kay Im ay isang babae yan, kaya dito siya bumabagsak ngayon sa may imp na to, yung sa may T sa dulo, goddess ng Egypt. Pero yung isang ibig sabihin pa nga niyan ay di ba the hidden one? At yan ngayon yung pinagbabasihan nila kung bakit ikinokonek itong si Imo Sama dito kay Queen Lily. Dahil nga pagkatapos ng Void Century ay parang binura na, tinahago na o talagang tinanggal na lahat ng info o records patungkol dito kay Queen Lily ng Alabasta. So kaya nga ang posible na pwedeng nangyari niyan ay etong si Im ay nirenounce niya etong kanyang pangalan na Lily o etong kanyang mismong
pagkatao bilang Queen Lily. So ibig sabihin, inabandon niya na kung sino siya dati at ang ipinalit niya ngayon, ang ipinangalan niya sa sarili niya ay etong Im na ngayon na nangangahulugan nga na The Hidden One. So kaya nga hanggang ngayon ay hindi nga alam kung sino etong si Im Sama. Pero maliban pa dyan, yung isa pang dahilan kung bakit sinasabi na si Im Sama ay si Queen Lily ay dahil naman dito yan sa may empty throne. So alam naman natin na itong empty throne ay meron ngang mga nakatusok na espada dyan sa may harapan yan o sa paligid niyan. At ang ibig sabihin nga ng mga espada na nakatusok na yan dyan sa may trono na yan, yan yung bilang ng mga founders na nagtatag sa world government. So ibig sabihin, dapat 20 espada yung nakatusok dito sa may empty throne. Kasi 20 yung founders na nagtatag sa may world government. Pero, ang bilang lang ng mga espada na nakatusok dito ay 19 lang din. So, nawawala yung isa, nasaan na yung isa? So, yung isang espada ay dito nga yan matatagpuan nga raw sa garden nito ni Im Sama kung saan siya nag-i-stay. So, pinaniniwalaan na etong espada na to, yan yung isang espada na nawawala dito o hindi kasama dito sa may empty throne. At ibig sabihin, eto ngayon, yung espada na siyang nagre-represent dapat sa bansa ng Alabasta bilang patunay na kasama nga yan sa 20 founder na nagtatag ng world government. Pero dahil nga sa nireject ni Queen Lily yung maging kabilang sa Celestial Dragon, kaya imbes na dito itusok yan itong espada ng Alabasta sana sa may empty throne, ay dito yan dinala sa may parang garden na nga na to kung saan nag-i-stay itong si Im Sama. So kaya nga sinasabi na itong si Im Sama ay parang yan talaga si Queen Lily. At saka isa pa, maliban pa dyan, itong mga nakapaligid nga raw na mga bulaklak na to o kung tawagin ay Blue Lotus ay isang uri nga rin daw yan ng water lily. So parang nagre-represent nga yan sa pagkatao ni Queen Lily. So far ay ayan yung pinagbabasihan nila kung bakit nasabi na itong si Im Sama ay siya nga rin si Queen Lily. Pero ang tanong nga rito, kung etong si Im Sama ay siya nga rin si Lily, bakit buhay pa itong si Queen Lily hanggang ngayon? 800 years ago na yung nakakalipas, sobrang tagal na nun. So kung normal na tao yan, ay dapat patay na siya. So kaya nga, dito nag-a-arise ngayon yung mga comments na itong si Queen Lily, immortal siya. At nangyari yan dahil naman dito sa prutas na to, na OP-OP fruit na to. So ibig sabihin, bago pa man din mapunta yan dito kay Lo, ay meron na dati na kung sino man yan, yung nagtataglay ng devil fruit na yan, ay ginawa yung operation o yung surgical dito kay Queen Lily para gawin siyang immortal. At yan yung dahilan kung bakit nga hanggang ngayon ay buhay pa itong si Queen Lily. Pero sa katauhan na ngayon nito ni Im Sama, so wala na nga yung dating Queen Lily, Im Sama na ngayon. So kaya nga pwedeng yan yung dahilan kung bakit lahat ng records patungkol kay Queen Lily ay burado na, hindi na makikita dahil inabandon na nga ni Queen Lily yung dati niyang pagkatao. Ayaw na nila o ayaw na niya mismo na meron pang makaalam patungkol sa kanya. Pero yung isa pang tanong dito ay parang mabait naman itong si Queen Lily. Bakit? Parang kung umasta siya ngayon dito sa mundo ng One Piece natin ay parang kalaban pa itong si Queen Lily. Kaya nga may ibang mga comments na o may mga ilang theories na yung nag-a-arise na sinasabi na baka naman meron pang something o someone na nagko-control dito kay Queen Lily na gumawa nga ng mga masamang bagay bilang sa katauhan na ni Im Sama. So medyo nagkagulo-gulo na, medyo nagkasanga-sanga na. So akala natin itong si Im Sama siya na yung pinakakalaban, pero yung sa ibang mga theory sinasabi meron pa nagko-control dyan kay Im Sama kung siya talaga si Queen Lily. Kasi nga, di ba pinaniniwalaan na yung Nefertari family ay hindi yan gagawa ng mga karumal-dumal na bagay, hindi yan papatay, yung mabait lang itong Nefertari family. So hindi yung mga parang gantong ginagawa ni Im Sama, yung pumapatay, lalo na yung ginawa niya dun nga sa may Lulusha Kingdom, isang buong kingdom sinira niya, dinestroy niya, wala siyang pakialam kung may mamatay o kung ano man. Pero yun nga guys, ay theory pa lang naman itong mga to. So hindi naman sure talaga kung itong si Queen Lily siya rin si Im Sama at kung meron pa nga nagko-control behind dito kay Im Sama. At so pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to. So kung ano mang comment o violent reaction yung masabi niya patungkol sa theory na to ay paki-comment na lang dyan sa baba. At ayan, ay kapag lumabas naman yung sa colored version na to ni chapter 1084 ay ihahabol ko na lang yan guys. At ulit ay maraming salamat sa
sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nila at kita-kits tayo ulit.